my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread through all the earth abroad the honors of thy name. He breaks the power of cancelled sin, he sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean, His blood avail for me. He speaks and listening to His voice, new life the dead receive. The mournful broken hearts rejoice, the humble poor believe. Look unto Him, ye nations own, your God, ye fallen race. Look and be saved through faith alone, be justified by grace. See all your sins on Jesus laid, the Lamb of God was slain. His soul was once an offering made for every soul in pain. To God and praise the love He ever given by saints below and saints above, the church and earth and heaven. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa Mark 11, 1-11. Ang pamagat po dito is Jesus, the King. Ito po yung namatagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. At ito po ang sinasabi. Narating ni na Jesus ang mga bayan ng Betfage at Betania, malapit sa may bundok ng mga Olibo. Nang papalapit na sila sa Jerusalem, pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad. At sinabi sa kanila, pupunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok, kikita ninyo ang isang batang asno na hindi pa nasasakyan ni naman. Kalagan ninyo iyon at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinalagan iyon, sabihin ninyong iyon ay kailangan ng Panginoon at ibabalik din niya agad. Kaya't lumakad ang dalawang alagad at nakita nga nila ang batang asno sa tabi ng daan. Nakatali ito sa may pinto ng isang bahay. Nang kinalagan na nila ang hayop, tinanong sila ng ilang nakatayo roon, bakit ninyo kinalagan yan? Sumagot sila gaya ng bili ni Jesus. At hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang batang asno, matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ay sumakay si Jesus.
Marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, samantalang ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy, at iyon ang kanilang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito, "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang malapit ng itatag na kaharian ng ating amang si David, purihin ang Panginoon sa kataas-taasan." Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo at tiningnan niya ang lahat ng bagay doon. At dahil gumabi na, lumabas siya at nagbalik sa Betanya na kasama ang 12. Dito po sa Mark 11:1-11, ang focus po ng lesson nito doon po sa batang asno o doon sa donkey na sinakyan po ng ating Jesucristo during doon sa kanyang matagumpay na pagpasok o triumphal entry sa Jerusalem. Now, by riding the donkey, pinakita po rito ng Panginoon, dinemonstrate po ng ating Panginoon that He is a peaceful king, a prophetic king, a servant king, and a saving king. Alam po natin na mahal po ng Diyos tayong lahat. God says, "I will never leave you nor forsake you, and nothing can separate you from my love." Ito pong Diyos na ito, this God who loves us, who loves you, He is also our King. Meron po sa ating buhay ay naging enemy tayo ng Panginoon at tayo po ay lumaban sa Panginoon. Dahil po sa ating mga kasalanan, isang malaking pader ng paglaban or a wall of hostility ay nahiwalay po tayo sa ating Diyos. Ito pong Diyos na ito pong hari na ito, the God of peace. This King is a God of peace who wanted to be reconciled and reunited with you, with us. Out of His love for us, this King took action. Meron po siyang ginawa. He sent His Son to remove the wall of hostility so you and I could be forgiven, accepted, and adopted into His family, the King's family. Kaya nga po, when we place our faith, ang ating pananampalataya para sa ating kaligtasan, tayo po ay may bagong buhay sa ating Panginoon. The Bible says in 1 Peter 2:9, "You are a royal priest, a holy nation, God's very own possession." Ang resulta po nito, we can show others, pakita sa mga ibang tao, yung pong goodness of God. For He called you out of the darkness, papunta po sa ilaw. Bilang isang anak ng Diyos, we are able to live a life that declares Jesus as the King of Kings and the Lord of Lords. We represent our King, and we can demonstrate kung gaanong kabait, kabuti ang ating Diyos by forgiving others, blessing others, doing the best, all for His glory. We no longer walk around in darkness. Pag tayo po nasa presensya ng Panginoon, we no longer walk around in darkness. We no longer walk around in confusion o sa pagdududa. We walk in the light, and you see life
because tayo po naglakad sa ilaw, we see life from a new perspective. Ibang pananaw. And we see it in a eternal view, a spiritual view, a view full of hope. The best days po of our life are not behind us, but it is ahead of us. Kayo po, tayo po, bilang mananampalataya, ay mga anak ng Diyos, anak ng ating hari. At isang araw po, ito pong hari, ang ating Diyos, is going to come to us, no? And take us home. Sa araw pong ito, we are going to think about our King. Ilagay po natin sa ating isipan ang ating hari. Kung tayo po ay tunay, naniniwala at sumusunod sa utos ng ating Jesucristo, rest assured, the King is on our side. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, continue to change our hearts so that what I value is what you value. Naway kayo po ang maghari sa lahat ng aspeto ng aming buhay bilang hari. In Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.